Muling hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang overseas Filipino workers na iparating ang kanilang boses ngayong darating na halalan kahit sila ay nasa ibang bansa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. 16 na taon nang nagtatrabaho bilang domestic helper sa Hong Kong si Sisti. Pero kahit wala sa bansa tuwing sasapit ang hatol ng bayan, sinisigurado niya na makaboboto pa rin siya sa pamamagitan ng overseas voting. Katunayan, nakaboto na siya noong April 17. Sa una, medyo mahirap makapasok sa online voting. Mas gusto ko pa rin yung dati na doon sa bayanihan bumoto. Mas madali para sa mga OFW. Isa lamang si Sisti sa milyon-milyong mga OFW na naitataong wala sa Pilipinas tuwing botohan. Kaya mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang nangumbinsi sa kanila na bumoto ngayong midterm elections. Sa mensahe ng Pangulo, binigyang diin niya na nagpapatuloy ang overseas voting kaya marapat lamang na kunin na ang pagkakataong ito. Gate niya na ito ang panahong nagpapakita na nasa publiko ang kapangyarihan para sa mas magandang kinabukasan ng Pilipinas. Nakaboto na ba kayo? Tuloy-tuloy po ang overseas voting para sa halalan 2025. Ito po ang inyong pagkakataon na makilahok sa kinabukasan ng ating bayan. Hindi na rin anya kailangan pang mag-alala ng mga OFW dahil sa mas pinadaling proseso ng overseas voting. Ngayon, mas madali na ang pagboto. Kahit nasaan kayo sa mundo, hindi na kailangan pumila o bumiyahe. Sa pamamagitan ng online voting, may papahayag ninyo ang inyong boses na mabilis, ligtas at maayos. Binigyang diin ng punong ehekutibo na paraan ng pagboto para mas maiparating ng mga Pilipino ang kanilang boses kahit sila ay nasa ibang bansa. Gamitin natin ang karapatang ito. Piliin natin ang kandidatong may malasakit, kakayahan at may panindigan. Sa tamang pagpili, sama-sama natin bubuuhin ang bagong Pilipinas. Opisyal na nagsimula ang overseas voting noong April 13. Tatagal ito hanggang alas 7 ng gabi sa Mayo 12, kasabay ng pagtatapos ng botohan sa Pilipinas. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.